Sisi! Isang mabuting araw sa ating lahat at welcome back to my Health and Beauty Tips channel. So, isang bagong tips na naman ang ibabahagi ko sa inyo mga sisi sa videong ito. At ito po ay patungkol sa oras or time. Isa po ito sa mahalaga na dapat nating pag-usapan sa videong ito dahil napakahalaga ang papel nito na ginagampanan sa ating mga buhay, lalong-lalo na sa mga mag-asawa na nasa malayo ang isa sa kanila or OFW ang isa sa kanila. Mapababae man or mapalalaki ang mga nasa abroad or mga nagtrabaho sa ibang bansa, napakahalaga po sa kanilang dalawa ang oras. Naisip ko lamang itong itapik mga sis ang tungkol sa oras dahil marami tayong mga kababayan na nababalitaan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa or nag-abroad na may asawa at mga anak na naiwan dito sa Pilipinas at pagkalipas ng ilang mga panahon, ilang taon na nasa abroad sila ay nabalitaan na lang natin na hiwalay na ang mga mag-asawa, di ba? May mga mag-asawa nang naghihiwalay. Hindi naman lahat ng mag-asawa na nasa abroad yung isa ay nagkahiwalay, lahat. Pero mostly, mas maraming nagkahiwalay. Lalong-lalo na nung nauso pa ang cellphone. Nakakalungkot at nakakapanghinayang isipin kapag mayroon tayong nababalitaan ng mga mag-asawang nagkakahiwalay dahil nasa malayong isa sa kanila. Dahil kung isipin mo, nung mga panahon na sila ay ikinasal, hindi naman basta-basta at biro-biro yung kanilang mga paghahanda at ginastos sa araw nung sila ay ikinasal, di ba? Bunggang-bunggang handa, bunggang-bunggang effort, bunggang-bunggang lugar na pinagdadausan ng kanilang kasal, bunggang suot, bunggang mga ninang at ninong, bunggang mga abay at marami pang iba. Tapos, pagkalipas ng ilang panahon, pagkalipas ng ilang taon, mabalitaan na lang natin na hiwalay na sila. Nakakalungkot at nakakapanghinayang na balita, di ba? Kung sa bagay, oo, marami at iba't ibang dahilan naman ang paghihiwalay ng mga mag-asawa at sila lamang ang mga nakakaalam noon kung ano ang mga dahilan ng kanilang mga paghihiwalay. Pero sigurado ako mga sisi na ang isa sa mga dahilan at pinagmumulan ng lahat ng kanilang paghihiwalay ay ang pagkawala ng oras nila sa isa't isa. Dahil ang oras mga sis ay isa sa mga pangunahing ingredients or sangkap na nagpapaganda, nagpapalusog, nagpapasarap sa relasyon at pagsasama ng mga mag-asawa. Kaya tandaan po natin mga sis na napakahalaga talaga ang oras para sa mga mag-asawa. At lalong-lalo na kung malayo pa sa isa't isa. Dahil ang oras na lang ang nagkukonek sa kanilang dalawa para magkaroon sila ng komunikasyon sa isa't isa. So, uulitin ko po dito sis, oras na lang ang magkukunik sa inyong dalawa. Kaya nga, sabi ko po kanina na ang oras or time ay isa po ito sa pangunahing sangkap or ingredients na nagpapasarap sa isang relasyon at pagsasama ng mag-asawa. Para po itong asin, bitsin, or magic sarap na nagpapalasa at nagpapasarap sa mga putahe na ating niluluto. Kung may mawala, isa man or alin man sa mga sangkap na ito, siguradong ang mga niluluto mo ay matabang at hindi masarap. Kaya ang mangyayari, hindi ka gaganahan kumain. Ganon din po mga sis, pagdating sa oras or time, kapag wala ka ng oras or kulang ka na lang palagi sa oras para sa iyong asawa, ay magiging matabang at hindi na masarap ang inyong pagsasama. At ang mangyayari, mawawalan na lang kayo ng gana sa isa't isa. Kaya mga sis, huwag ninyong hayaan na mawalan kayo ng oras para sa inyong mga asawa. Kahit gaano pa kayo ka-busy
sa buhay. Kaya ngayon mga sis, ay mayroon po akong 4 na mahalagang bagay na dapat ibahagi sa inyo patungkol sa oras or sa time na kukunin po natin sa acrostic name na time para mapanatili ninyo ang inyong mga oras para sa inyong mga asawa, lalo na kung malayo pa kayo sa isa't isa. Ang unang-una natin mga sis ay letter T. Treasure and take care your time with your partner. Pagyamanin, pag-ingatan, pangalagaan ninyo ang inyong mga oras para sa inyong mga asawa. Lalo alam mo na malayo pa kayo sa isa't isa. Tulad nga na nabanggit ko kanina mga sis na ang oras na lamang natin ang magkukunik sa ating mga asawa na nasa malayo, nasa ibang bansa para magtrabaho para sa ating pamilya, di ba? So ulitin ko, yung oras na nga lang ang magkukunik sa inyong dalawa para magkaroon kayo ng komunikasyon sa isa't isa. Ngayon kapag nawala pa yung oras, ay di wala nang komunikasyon, wala nang kumustahan, kung ano na nangyayari dyan sa asawa mo sa ibang bansa, at hindi na rin alam ng asawa mo na sa ibang bansa kung ano ang nangyayari sa'yo dito sa Pilipinas, di ba? Kaya mahalaga ang oras para magkaroon kayo ng komunikasyon sa isa't isa. Kaya kapag sinabi po natin dito mga sis na pagyamanin, pag-ingatan at pangalagaan natin yung ating mga oras para sa ating mga asawa, ibig sabihin dito mga sis, ay huwag natin hayaan na yung oras natin para sa ating mga asawa ay maagaw ng ibang mga tao o maagaw ng iba. Huwag mong hayaan na masira ng iba yung schedule mo na ka-text mo, ka-chat mo, ka-video call mo yung asawa mo. Kaya pag alam mo na ganitong oras ang chat niyong dalawa, ang video call ninyong dalawa, so huwag yung hayaan na masira or agawin ng ibang tao yung oras mo para sa iyong asawa. For example po guys, mga sis, schedule ng pag-uusap nyo, ng video call nyo, ng chat nyo, ng oras ng alas 8 or alas 7 ng gabi. So, huwag niyong hayaan masira yung schedule ninyong dalawang mag-asawa para lang sa kaibigan mo, para lang sa mga barkada mo. So, yun po yung ibig ko sabihin na huwag niyong hayaan na masira at maagaw ng iba yung oras ninyo para sa inyong mga asawa. Maliban na lang kung may mga emergency na nangyayari na makakasira doon sa schedule ninyong dalawang mag-asawa, ay pwede yun. So, accepted yun. Valid na dahilan yun. Pero kung nasira lang ang schedule ninyo para sa inyong mga asawa dahil sa inyong mga kaibigan at barkada, ay dapat mas piliin nyo ang inyong mga asawa kaysa mga kaibigan or barkada. Diba? Correct! Ang pangalawa naman mga sis ay yung letter I. Invest your time with your partner. Dapat dito sis, alam ninyong parehong mag-asawa kung saan ninyo i-invest yung inyong mga oras or time. Para kanino? Para sa mga kaibigan ba? Para sa mga barkada ba? Tapos, sa oras ng iyong pangangailangan, kanino ka mag-expect ng tubo? Sa mga kaibigan pa rin ba? Sa mga barkada pa rin ba? Alam niyo po kasi mga sis, ang pag-i-invest natin ng oras or time ay para po yung nag-i-invest tayo sa isang negosyo or sa isang stock market. For example, kapag nag-invest ka sa Jollibee, natural, sa Jollibee ka mag-expect ng tubo. Kapag nag-invest ka sa McDo, natural, sa McDo ka mag-expect ng tubo. Tama ba? Alam nga naman sa Shakey's or sa KFC ka mag-expect ng tubo, sa Jollibee at McDo ka nag-i-invest ng pera mo, di ba? Yun lamang po yun mga sis, kapag nag-invest ka ng oras or ng time para sa iyong asawa or para sa iyong mga anak,
doon ka rin mag-expect ng tubo pagdating ng araw. Pagdating ng araw na kailangan mo ng tulong, pagdating ng araw or ng panahon na nangangailangan ka. So natural sa asawa at mga anak ka mag-expect ng tulong or ng tubo dahil doon ka nag-i-invest sa kanila ng iyong panahon or ng iyong oras. Yes. Hindi yung ini-invest mo yung oras mo or yung time mo sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo. Pagkatapos ng iyong sa panahon ng iyong pangangailangan, sa panahon na kailangan mo ng tulong dahil may sakit ka na, hindi ka na makakilos, tapos sa asawa at mga anak ka ngayon mag-i-expect ng tulong. Sa asawa at mga anak ka ngayon mag-i-expect ng tubo. Samantalang noong panahon ay halos inuubos mo yung oras mo para lamang doon sa mga kaibigan at mga barkada mo. Diba? Nakuha niyo po dito sis yung pinupoint ko. So, ang ibig sabihin ko lang dito mga sis, kapag mag-invest ka ng oras, ay doon na sa asawa mo at mga anak mo. Dahil pagdating ng panahon na kailangan mo ng tulong, at hindi naman natin maiiwasan na tayo ay manghina, tayo ay magkasakit. Sa panahon na mahina tayo at may sakit tayo at hindi na tayo makakilos, kanino tayo aasa? 'Di ba? Sa asawa at mga anak lang, sa mga asawa at anak lang din natin tayo umaasa ng tulong. 'Di ba? Alangan naman doon sa mga kaibigan at barkada, tayo hihingi ng tulong. Alangan naman sa mga kaibigan at mga barkada ka magpapatulong kapag may sakit ka na, di ba? Alangan naman mga kaibigan at barkada mo ang mag-aalaga sa iyo kapag may sakit ka na, di ba? Kapag hindi ka na makakakilos. Kaya nga, ang pinupoint out ko po dito mga sis, kapag nag-invest ka rin lang ng oras, ay doon mo na i-invest sa asawa at mga anak mo, hindi doon sa mga kaibigan at mga barkada. Correct. Dahil sa kahuli-hulihan, asawa at mga anak pa rin ang maaasahan mo pagdating ng iyong pangangailangan. Yes. Diba? So, pangatlo natin mga sis ay letter M. Much time with your partner. Give much time with your partner. Mas marami ka dapat oras para sa iyong asawa kaysa mga kaibigan or barkada. Yung tipong mas marami ka pang oras na maibibigay sa mga kaibigan at barkada mo kaysa asawa mo. Yung asawa mo, tira-tira na lang ng oras mo. O kaya naman ay isinisingit mo na lang yung asawa mo sa oras mo. Mas binibigyan mo pa at inaalagaan mo pa ang oras mo para sa iyong mga kaibigan o barkada. Samantalang ang asawa mo ay hanggang singit-singit na lang sa mga oras mo. Kung tutuusin nga mga sis, napakaliit o kapiranggot na lang ang oras ang maibibigay mo sa iyong asawa. Diba? Isipin mong mabuti. Araw-araw ang asawa mo nasa trabaho. Maghapon. Kung minsan, gabi na kung dumating, galing sa trabaho. Kung may oras kayo na magkatawagan or magkausap, magka-chat ng alas 7, alas 8 ng gabi, galing sa trabaho, ay gasino na lang yung oras na maibibigay mo. Dahil maaga rin matulog ang asawa mo dahil kinabukasan maaga gigising at balik na naman sa trabaho. So, napakapiranggot na lang talaga ng oras ang maibibigay mo para sa iyong asawa tapos ipagkakait mo pa, 'di ba? Kaya kung alam niyo mga sis na napakaliit na lang or napakapiranggot na lang ng oras ang maibibigay mo sa iyong asawa, huwag mo nang ipagkait yun sa kanila, 'di ba? Ibigay mo na yung lahat, itudo mo na yung lahat para sa asawa mo. Kasi kakapiranggot na nga lang. Correct. Ang pang-apat at panghuli mga sis ay yung letter E. Special time with your partner. Give special time with your partner. Lalo na dito mga sis, kung ang asawa niyo ay nasa malayo, nasa abroad, ilang taon kayong hindi nagkikita, ilang taon kayong hindi nagkasama. So pag uwi niya, bigyan mo naman ng special time ang iyong asawa.
Iba yung time mo para sa iyong mga anak, iba yung time mo para sa iyong mga kamag-anak, pero pagdating sa asawa mo, dapat special time yun para sa kanya, di ba? Kasi ang mga anak mo naman ay araw-araw mo na yan silang nakakasama, samantalang ang asawa mo ay ilang taon mo siyang hindi nakasama, di ba? Kaya pag uwi niya dito sa Pilipinas ay talagang special na oras yung ibibigay mo sa kanya. Lalabas kayo, mag-date kayong dalawa, ganyan. Tapos ilang panahon lang kayo magkasama. Diba? Kaya sasamantalahin mo yung mga pagkakataon na magkasama kayo mag-asawa. Talagang paglalaanan mo siya ng special na oras. Diba? Isa hanggang 2 buwan lang kayo magkasama, tapos babalik na naman sa abroad ang asawa mo. Diba? Nasa abroad man or nasa lokal, nagtatrabaho ang inyong mga asawa. Kahit nasa lokal nagtatrabaho yung mga asawa, pero halos araw-araw din naman na hindi mo siya kasama kasi araw-araw yan siya pumapasok sa trabaho. So, bigyan mo pa rin siya ng special time. Ang asawa mo. So, yan po ang 4 na kahalagahan patungkol po sa oras para sa ating mga asawa. Sana sis ay may mga natututunan po kayo dito sa aking pong mga ibinabahagi patungkol sa kahalagahan ng oras. At maraming salamat sa inyong konting panahon sa panunood, pakikinig ng aking video. At huwag niyo pong pagsawaan, subaybayan ang aking YouTube channel at abangan yung mga susunod pang mga bagong tips na ibabahagi ko sa inyo. Dito lamang po yan sa Merly Health and Beauty Tips channel. So huwag niyo pong kakalimutan yan, Merly Health and Beauty Tips channel. So maraming salamat uli at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. Bye-bye!